Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito po tayo sa ating panggabi na online service. Ito pong yung lingkod, Pastor Romy Ulaso ng Pateros Evangelical Church. Sa gabing ito, pag-uusapan po natin ay tungkol doon sa isang bagay na dapat hindi mangyari o dapat hindi natin gawin. Ang tawag ko po rito yung inggit. No? Inggit. No? So, bago tayo magpatuloy, hingi tayo ng tulong sa ating Diyos na naglilinis sa ating isipan, sa ating puso na mawala yung inggit. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Tayo po'y yumuko, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat. Dahil ikaw isang Diyos na palagi gumagawa, kumikilos sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa gabing ito, pag-uusapan namin tungkol sa isang bagay na gawain na dapat hindi makita sa amin bilang isang mananampalataya. Hayaan niyo po, Panginoon, sa pamamagitan nitong aming gagawing pag-aaral, maging daan ito para mawala sa amin yung inggit. Hayaan niyo po, Panginoon, na maging daan ito para lalo namin magawa yung mga bagay na karapat dapat sa iyong harapan. Salamat po, Lord, sa buong maghapon nito, iningatan niyo po kami. At salamat, meron kami pagkakataon para pagbulay-bulayan ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa iyong Espiritu Santo na siya magbibigay po ng liwanag at pangunawa sa iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. So, kagaya nga po ng sinasabi ko, pag-uusapan po natin ay makikita natin sa Kawikaan 3, yung tungkol sa inggit. Sabi po rito sa Kawikaan 3:31, huwag kang maiinggit sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. So, base dito, no, huwag daw tayong maiinggit sa mga tao na marahas o susundan man yung kanilang paraan. Kasi kung minsan naalala ko na may mga pelikula noon na parang tuwang-tuwa pag napapanood yung yung mga palabas noon na talagang akala mo siga yung yung nambubuli, no, yung mga ganun. Pero sabi nga noon, wag daw tayo maiinggit sa mga taong mararahas o susundan man o lalakad yung kanilang mga landas. Bakit di tayo dapat mainggit sa mga taong masasama ang gawa, no? Dito makikita natin yung pagkakaiba ng mabuti sa masama. Sabi gano'n, bakit hindi tayo dapat mainggit sa mga taong masasama? Ito, ang masama ay kasuklam-suklam. Kawikaan 3:32. Sabi dito, pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot. So, ibig sabihin, yung mga gawaing hindi tama, nasusuklam si Lord doon, no? Ayaw ni Lord doon, no? Ang mga masasama ay kasusuklaman. Galit na galit si Lord sa mga tao na may masama na pag-uugali. Kaya sinabi niya sa 1 Timoteo, sa unang Timoteo, no? Verse 1 hanggang 10, 11. Ibinigay rin ang kautusan para sa mga mahihilig sa kahalayan at nakikipagtalik sa kapwa lalaki, para sa mga kidnapper, para sa mga sinungaling, at sa mga bulaang saksi. No? Ang kautusan ay binigay para lahat ng mga sumasalungat sa mabuting aral. Para makita natin ano ba yung pagkakaiba ng masama sa mabuti. Kaya tama lang na talagang pag-aralan ng salita ng Diyos. Kasi hindi natin madidistinguish ang mali sa tama kung hindi tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi ang magiging pamantayan po natin ng tama at mali, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya napakalaking bagay, no? Pag-aralan natin ang kanyang salita. Kaya kasunod sa unang Timoteo, no? Sabi rito sa verse 11, 1:11, ang aral na ito ay ayon sa magandang balita na ipinagkakatiwala sa akin ng maluwalhati at mapagpalang Diyos. So, ang pamatayan po natin ng tama at mali, wala ang iba kundi ang salita ng Diyos. So, bakit, no? Bakit ayaw ng Lord na tayo'y mainggit o gumaya doon sa ginagawa ng masama? Bakit? Sumunod, ang masama ay may sumpa. So, ang gawaing masama ay may sumpa. Kawikaan 3:33. Ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama. So kapag tayo pala ay palagi na gumagawa ng mali, yung sumpa
na a-absorb natin, mapupunta sa atin. Kaya sabi sa Kawikaan 4:11, ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak. Ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. No? Kung tutusin, di ba, dapat mas matibay ang bahay dahil ito ay permanenteng tirahan. Samantalang ang tolda, di ganoon katatag kung tutuusin. Pero bakit? Bakit sinabi ito? No, ibig sabihin yung bahay ng masasama, yung kanilang pamumuhay, babagsak. Hindi magiging maganda ang takbo ng buhay nila. Pero yung nakatira lang, kahit sa tolda lang nakatira, ay hindi babagsak dahil kasama gumagawa ng tama. Kaya nga di ba may kasabihan tayo, mas mabuti pang tumira sa bahay kubo kaysa sa isang masyon kung ang nakatira ay kuwago. No? Kaya, again, sinasabi lang ng salita ng Diyos na dapat huwag tayong mainggit sa gumagawa ng masama, nagagayahin natin. Ito ay kinasusuklaman ng Lord. Sumunod, ang masama, ang nabubuhay sa masama, ay makakatanggap ng sumpa. No? So ito yung distinction. Tingnan naman natin. Ito naman yung sinasabi na taong may takot kay Lord. By the way, pag sinabing may takot sa Lord, out of reverence, ginagalang ang sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit? Ang taong may takot kay Lord, kinalulugdan ng Diyos. Sabi, Kawikaan 3:32, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. So, ibig sabihin, pag may takot tayo, may banal na takot tayo kay Lord, kalulugdan tayo ng Lord. Matutuwa si Lord sa atin. Kaya sinabi sa unang Samuel 12:14, kung mamuhay kayong may takot kay Yahweh, kung maglilingkod kayo sa Kanya at susundin ang Kanyang mga kalooban, kung hindi kayo susuway sa Kanyang mga utos, at kung kayo at ang inyong hari ay sumunod kay Yahweh na inyong Diyos, magiging maayos ang inyong pamumuhay. Siguro naman lahat po tayo gusto natin ng maayos na pamumuhay. So, kapag tayo kinalugdan ng Diyos, bibigyan tayo ng mga bagay na gustong-gusto natin. Magkaroon tayo ng maayos na pamumuhay. Sino ba naman yung gusto may gulo? Di ba, hanggat maaari gusto mo, makakatulog ka ng may kapayapaan, ilalakad ka doon sa lugar na mayroong kapayapaan, no? Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, kinalulugdan ng Diyos. Alam niyo po, pag natuwa si Lord, pwede naman niyang utusan yung kanyang anghel para pabantayan tayo. So, ibig sabihin, kapag tayo kasama natin si Lord, magiging maayos ang ating pamumuhay. Banal na takot ang dapat magkaroon tayo. So, ano pa yung isang distinction, pagkakaiba nung mga tao na gumagawa ng tama, ng mabuti. Yung hindi naiinggit sa masasama. Pangalawa, sinabi, pinagpapala. No? Pinagpapala ang banal. Kawikaan 3:33. Ngunit, ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Siguro lahat naman tayo. Ako, gusto kong pagpalain ako ng Diyos. Pero mangyayari lang yon kung meron po tayong pamumuhay na may kabanalan sa harapan ng ating Diyos. Kaya sabi sa awit 37:22, lahat ng mga taong pinagpala ni Yahweh, lupang masagana, kanilang bahagi, laging mayroong masagana at maayos na kalagayan yung nabubuhay sa tinatawag po natin na kabanalan. So pag sinabing banal ka, ginagawa mo yung gusto ng ating Yahweh, ng ating Panginoon. By the way, ang kabanalan ay hindi dahil mabait po tayo, no? Kundi dahil napakabait at mabiyaya ng ating Diyos. Hindi tayo naging banal dahil sa mga gawa natin. Bakit tayo naging banal? Tingnan po natin dito. Unang 1:19. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. No? Purely ang ating kabutihan ay dahil lamang sa kabutihan ng Diyos. No? Kagaya nito, kung ipapahayag daw natin ang ating mga kasalanan. So, hindi tayo naging matuwid dahil tayo ay may mga ginagawang sa tingin natin mabubuti, kundi kaya tayo nagiging malinis sa harapan ng Diyos dahil pinatawad na tayo sa ating kasalanan. So, ibig sabihin, kailangan humingi tayo ng tawad. Lumapit tayo kay Lord para patawarin tayo. No?
At ano sabi rito? Patatawarin na tayo, lilinisin pa tayo sa lahat ng ating kasalanan. No? Bakit? Hindi dahil mabait tayo, sapagkat mabait ang Diyos na pinaglilingkuran natin. No? Kaya nga sa gabing ito, isipin po natin mabuti. Baka may mga pagkakataon na parang naiingit tayo doon sa mga tao na umuunlad kahit na mali ang ginagawa. Baka mamaya naiingit tayo doon sa mga tao na akala natin ay talagang parang walang struggle to sa buhay. Parang okay na okay siya. Huwag po tayo mainggit doon. Huwag natin sundan yung kanilang ginagawa na mali. Bagkus, sabi rito, yung mga may takot sa Diyos, gumagawa ng tama, kalulog na ng Lord. At kapag kinalugdan tayo ng Lord, sigurado, pagpapalain tayo. Ganun lang po kasimple yun. Gusto mong matuwa sa'yo si Lord? Ibigay mo ang buhay mo sarili kay Lord. Magpasakop tayo kay Lord. At makikita natin, kalulugdan tayo ng Lord. At kapag sinabing kinalulugdan tayo, pagpapalain tayo ng Lord. Parang sa atin, sa mga tatay at nanay natin. Kapag nakita ng tatay at nanay natin, natuwa sila sa atin sa ginagawa natin, hindi pwedeng hindi na tayo pagpalain. Lalong-lalo na kay Lord. Pag nakita ng natin Panginoon na ginagawa natin yung tama, hindi po pwede na hindi tayo pagpalain ng ating Panginoon. Kapatid, sa mga oras ito, hindi ko alam, nararanasan mo ba yung pagpapala ng Diyos? Natutuwa kaya si Lord sa lahat ng ginagawa natin? Kasi, ang tanging kinalulugdan ng Lord, yung gumagawa ng tama, yung may banal na takot sa Kanya. Ang pinagpapaalala ng Lord, yung mga tao na talagang isinuko ang buhay sa ating Panginoon at namuhay para sa ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, kapatid, hihilingin natin sa Panginoon. Mamaya hindi natin alam, meron tayong struggle sa buhay dahil pala doon sa mga nagagawa natin na hindi natutuwa si Lord. At kapag hindi natuwa si Lord, for sure, wala tayong blessing. Of course, hindi lang tayo tumitingin sa blessing. Kaya natin gagawin itong mga bagay na ito dahil gusto natin ipakita kay Lord na mahal natin siya. Ganun na naman kasimple yun eh. Pag mahal mo, kailangan gawin mo kung anong makakabigay ng kagalakan, kasiyahan sa Kanya. Iisa lang ang gusto ng Lord para matuwa siya sa atin, para kalugdan niya tayo at para pagpalain niya tayo. Ang sumunod tayo sa sinasabi ng Kanyang mga salita. Kasi ang Kanyang salita ang magiging pamantayan natin ng tama at mali. Tayo pumikit, tayo mananalangin. Kapatid, sa mga oras ito, hindi ko alam kung nasaang yugto ka na ng buhay mo. Hindi ko alam kung ano ang katatayuan mo sa buhay na ito. Pero isipin natin mabuti. Baka merong mga bagay na hindi pa natin isinusuko kay Lord. Baka may mga bagay na hindi natutuwa si Lord. Hayaan mo, sa pagkakataon ito, tayo lalapit sa Diyos, hihingi tayo ng tawad, hilingin mo na sa Kanya, itodo mo na. Hihingi ka rin lang ng tawad, hihingi din lang tayo ng tawad, itodo na natin. Tayo lalapit sa Kanya at sasabihin natin sa Kanya yung ating pagkukulang at pagkakamali. Sige. Sumunod mo kayo sa panalangin na aking sasabihin, gawin ninyo, naarihin nyo na sarili nyo sarili nyo panalangin ang panalangin ito. Lord, salamat po. Ang iyong mga salita ang magbibigay sa amin ng kaliwanagan, ng maayos na isip at maayos na puso. Sa mga oras na Panginoon, kagaya ng sinasabi sa inyong salita, lalapit po kami, hihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming pagkakamali, sa lahat ng aming pagkakulang. Sige kapatid, bibigyan kita ng pagkakataon. Ihingi natin ng tawad sa ating Diyos. Ipaalala sa atin ng Diyos ang ating pagkakamali, ang ating pagkukulang. Maaaring yan ang isang kadahilanan kung bakit mayroong kakabigatan. Maaaring yan ang isang dahilan kung bakit hindi mo nararanasan ang pagpapala ng ating Diyos. Hilingin mo sa ating Panginoon. Hingin mo ng tawad. Ipaalala ng Diyos ang ating pagkakamali, ang ating pagkukulang. Yes, Lord. Yes, Lord. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na matuto kami na totoong magtiwala sa inyong salita. Natawad, Lord, sa lahat ng aming pagkukulang, sa lahat ng aming pagkakamali. Kapatid, ang isang bentahe
Kapag tayo pinatawad, tayo ay meron ng access. Kasi kasalanan lang ang magiging hadlang para hindi tayo makalapit sa ating Diyos. At dahil tayo humingi ng tawad, nilinis na niya tayo, pinatawad, makakatapit na tayo sa Kanya. Sa mga oras ito, meron kang physical na karamdaman, ito yung pagkakataon, hilingin mo sa ating Panginoon ang kagalingan. Sige, sabihin mo sa Kanya kung ano yung physical na kalalagayan mo. Ano man yung physical na karamdaman mo. Hindi madamot ang ating Diyos. Gustong-gusto ng Diyos na ibigay ang the best sa atin. Gustong-gusto ng Lord makita natin na kaya niya pagalingin tayo sa lahat ng ating mga karamdaman. Physical man ito, spiritual man ito, emotional man ito. Kaya ni Lord ayusin ang ating isip, ang ating puso. Ang tanong lang, willing ba tayo magpalinis? Willing ba tayo na magpaayos? Yes. Sabi mo sa ating Panginoon lahat. Sige, hilingin mo kagalingan. Mabait ang ating Diyos. O meron kang kakilala, kaibigan, kapatid na merong physical na karamdaman, pwede rin hilingin mo. Ipanalangin natin. Sabihin mo kanilang pangalan. Yes, Lord. Salamat po, Lord. Lahat po ng nanonood ngayon, Panginoon, may karamdaman, ikaw po ang aming dakilang Diyos. Hindi po magiging hadlang to sa pamamagitan po, naniniwala kami na kaya mo pagalingin. Tulungan niyo rin kami, Panginoon, na matuto kami na magpatawad sa mga taong nagkulang sa amin, nagkasala sa amin, at matuto rin kami humingi ng tawad kung kami may nagkamali, nagkasala. Opo, Panginoon, linisin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po na magkaroon kami ng maayos na kaisipan at maayos na puso. Na huwag namin kaingitan yung paggawa po ng kasamaan. Yes, Lord. Lord, tinataas po namin sa oras ito. Aming kapatid, nagdiriwang din ng kaarawan. Sino man sa aking kapatid na nanonood ngayon, may kaarawan, pagpalain mo po sila, Lord. Salamat po sa extension ng buhay na pinagkaulo mo po sa kanila. Maaring yung mga diriwang din ng kanilang anniversary, pagpalain niyo po. Dahil ikaw po nagdudugtong ng pagsasama ng mag-asawa. Pagpalain niyo, Panginoon, ng bansang Pilipinas. Alam na alam po niyo, Panginoon, yung kalalagayan po namin. Alam niyo po kung ano nangyayaring gulo sa aming bansa. Lalo-lalo na po doon sa mga nasalanta po ng lindol. Tulungan niyo po ang mga tao na nandun. Kayo po, Panginoon, mag-comfort sa mga nasalanta. Mga nawala ng mga minamahal. Kayo po, Panginoon, pagpatuloy magbigay ng courage. At kung anumang lesson, yung gusto mong maranasan, matutunan namin. Ang bawat isa, tunay na magbigay po ito ng babala na lalo kami dapat lumapit, magtiwala lamang sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang aming mga LGUs na nagumagawa doon. Bigyan niyo po sila ng sapat na provision para maitulong doon sa mga tao na nangangailangan. Kayo, Panginoon, ang magbigay din ng mga aid, lalong-lalo yung mga nakaranas ng sakit, may napilayan, o anumang mga bagay na dapat magbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa kanila. Kayo po, Panginoon, magpadala ng mga tao na gagamitin po ninyo para tumulong sa bawat isa po sa amin, sa bawat isa na nandoon po. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang aming presidente hanggang sa pinakimababang nanunungkulan na magawa po nila yung tungkulin ayon sa inyong salita para lahat ng kanilang gagawin, lahat ng decision making na kanilang gagawin ay magiging daan para magkaroon po ng sapat na pagpapala ang aming bansa. Kagaya ng sinasabi mo po sa inyong salita, kapag ang namumuno ay may takot sa inyo, tunay na magiging matagumpay ang aming bansa. Yun po ang kailangan namin. Magkaroon kami ng mga leader na totoong may banal na takot sa inyo at gagampanan nilang kinatungkulin ayon sa sinasabi po yung salita at ang salitang batas. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang aming mga congressman, mga senador, na tunay na magampanan nila kinatungkulin, makagawa po sila ng batas, sinasabi ayon sa iyong salita. Natatawagin nga ito na God's law. Yes, Lord. Tulungan niyo rin po ang aming mga kapulisan, mga sundalo, magampanan po yung kinatungkulin dahil sila po yung gaganap
Sila po yung magpapatupad ng batas. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng totoong banal na takot sa inyo. Mag-inquire din po sila sa inyo. Gawin po nila yung sinasabi na ayon sa inyong salita. Salamat po ng marami. Salamat po ng marami, Panginoon. Dahil ikaw isang napakabuting Diyos na palaging iniisip mo kung anong pinakamabuti at pinakamainam para sa aming bansa, Panginoon. Lord, pagpalain niyo rin, Panginoon, ang bawat churches na kayo po ang itinataas, na kayo po ang binibigyan ng kapurihan. Salamat, Panginoon, yung mga simbahan, bawat isa na totoong kayong tinataas, na kayo ang ipinapangaral, tunay na maganap po yung pagpapala sa bawat churches. Sa gabing ito, Panginoon, umaasa po kami na ikaw din po magpapala sa bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino man magpala sa Israel ay yung pagpalain. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangkin na po namin na magaganap, mangyayari lahat ng ito dahil hiningi po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso, nagsasabi, kung meron po kayong mga katanungan o meron kayong inquiry o may gusto kayong sabihin patungkol sa ating pinag-aralan, mag-PM po kayo. Dahil gustong-gusto po namin na kayo po ay nagiging part nitong programa natin para po sa Panginoon. At kung kayo po naman ay nakaranas ng totoong himala, kagalingan o merong ginawang mabuti o nakapagbibigay ng kalakasan, pwede po paki-PM din po ninyo kami dahil gusto namin marinig, maintindihan ang inyong naranasan sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso, na nagsasabing, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Jesus.